Yan. Ito, natapos na natin ito. Diba sa hold fast, don't let go. Sa Hebrews chapter 19 to 25, nung nakaraan, pinag-usapan natin yung 19 to 22. Ano sinasabi dito sa 19:22? Sinabi dito na sabi dyan is, yung point number 1 natin is, hold fast by drawing near to God. Without God, without drawing near to God, without the presence of God, hindi tayo magtatagumpay. Amen ba? Kapag talino mo lang ang sinandigan mo, kapag lakas mo lang ang sinandigan mo, kung hindi ka sasamahan ng Diyos, hindi yan magtatagumpay. Magtagumpay ka man sa gusto mo, yan, bandang dulo, kapahamakan pa rin yan. Sabi sa Proverbs, di ba? There was a way. Sabi niya, meron daw way na akala ng tao ay tama, pero sa bandang huli ay kapahamakan pala. Meron ganon. Yung minsan, makikita mo, may mga tao na nagtagumpay sa buhay, pero bandang huli nagsisi. Sabi niya, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa akin, hindi ko na ginawa. Sa Fifth Avenue, sa Second Avenue, doon kami nakatira dati ni Eva. Meron kami kapitbahay, gusto mag-abroad. Abroad talaga. Tapos, may kapitbahay namin, tinulungan siya mag-abroad. So, ilang taon ba yun? 2 taon ba yun? Nakalipas, no? Sa dumating, galit na galit. Pinagmumura yung kapitbahay. Sabi niya, kung alam ko lang, ganito mangyayari sa buhay ko, hindi na sana ako nagpatulong sa'yo. Alam bakit? Yung anak niya nabuntis, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Yung isa niyang anak na lalaki, nag-addict. 3 lang anak niya eh. Tapos yung asawa niya, merong ibang lalaki. Bakit? Malayo siya eh. Nakabuntis siya sa ibang bansa. Pero ang pamilya rito sa Pilipinas, hindi naging maganda. Kaya ako, sobra akong blessed. At alam ko ang pinagdadaanan ng mga OFW na kahit nasa ibang bansa sila, ang pamilya niya rito matino. Bakit? Dahil pinapanalangin niya yan. Dahil meron silang Diyos. It is bound to distractions without God. Kaya nga sabi ni Moses, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, wag na lang. Dito lang kami sa ilang. Dito lang kami sa wilderness na to. Pupunta kami sa lupang pangako, hindi ka kasama. Wag na lang. So, ganun po yun. Wag din yung hayaan na umaalagwa kayo sa pangarap ninyo na wala ang Diyos kasi bandang huli, mawawala din yan or it is bound for distraction. Meron akong kilala, isang ito very traumatic to, no? Merong isang babae na nagpalunod, nagpakamatay. No? Pakamatay siya sa dagat. Find out na doon pala sa office nila, pangarap niyang mapunta sa isang magandang corporation. Kaya akala niyo yun, ng mga nasa malalaking corporation, mga maayos dyan? Hindi. Alam ni Jing yan, pagdating sa mga call center, ang number 1 na product na nauubos sa 7-Eleven, hindi naman kape, condom. Number 1 yan. It is because yun ang trabaho nila na si TL, kapag may dumating na bagong maganda, naka-project na yan. Ay, ganun na. Ay, akong bahala sa'yo. Ganon. Panggabi, walang Diyos. Ganon nangyayari. Ano yan? Hindi yan sikreto. That is an open secret. Because, yun talaga nangyayari sa mga malalaking kumpanya, mga corporate. In order for them to have a deal, tingnan mo na, kailangan mo nang may may sabi nila, may for the boys, may ilaklakan mo na, may inuman mo na, bago kita pirmahan ng deal na yan. Yun. Pero sa labas, akala ninyo magaganda. Pero, kung wala ang Diyos, papasok ka dyan, kakainin ka ng sistema. Kung wala ang Diyos, mapopromote ka, badang uli, wala ka na sa church. Kung wala ang Diyos, magiging mayaman ka, pero yung kayamanan na yan ang magdadala sa'yo upang tumalon ka sa building. Totoo po yan. Kala nyo yun lang mayaman. Ang yaman, kaya mayaman, di nyo alam ang pressure nila, meron sila. Di ba? Steve Jobs nga lang, gumawa ng Apple. Sabi Steve Jobs,
pinagsisisihan ko na naging naging visionary ako ng Apple kasi nakalimutan ko yung pamilya ko. Nasa deathbed yan, nasa memoir niya, gumawa siya ng book, The Memoir of Steve Jobs. Yun ang pinanghihinayaan niya. Kaya dito, bago pa kayo masenso, yumaman, umunlad, maging bilyonaryo, maging CEO. Yan. Di ba? Ilalagay natin sa puso ninyo si Kristo. Okay ba yan? Dahil kapag naging mayaman, bilyonaryo, CEO ka na at meron kang Kristo, gagamitin mo yung yaman mo. Hindi yung yaman mo ang gagamit sa'yo. Tama? Ngayon, nakita niyo ba yung dalawa patay? Kababalita pa lang Dalawa patay. Ang ginawa, may binaril yung isang anak, at saka yung tiyuhin, binaril, patay, dalawa. Alam mo kung anong dahilan? Naglalaban sila ng dart, hindi 5,000 pesos, hindi 500 pesos ang pustahan, hindi 50 pesos, 5 pesos na hindi binayaran, nagkabarilan na. Isipin mo naman, kung nagsabi lang sa akin yung may hawak ng baril, dodoblehin ko yung 5 pesos na yun, wag lang siyang bumaril. Ano ba, 500 ba? Wag mo na ikalabitin yan. Ako na mag-aabono sa'yo. Di ba? Ang hirap. Tapos yung mga bata, lito. Yung mga tao, lito. Kasi nga walang Kristo. Kaya dito nakita natin, 19 to 21, hold fast by drawing near to God. Kailangan natin ang Diyos. Ayaw natin sa gusto, kailangan natin ang Diyos. Mayaman ka, bibigyan ka ng cancer. Ako, nalulungkot ako Ang taong nagbibigay ng payo upang tayo maging malusog, may cancer. Sino? Si Doc Willie Rebellame. Bigyan ng jacket siya. Then. Si Doc, Willie, di ba? Ito pa nakakalungkot na dagok. Yung asawa niya meron ding cancer. Dalawa silang nagpagamot ngayon. Doble. Isipin mo, yung nagbibigay ng payo kung paano hindi tayo magka-cancer, paano tayo lumusog, paano tayo hindi magkasakit, sila itong nakaratay. Kasi, tingnan nyo, anong sinasabi doon? Anak, hindi sa kanila, hindi sa akin. Yan ang sinasabi ni Lord Sa Kanya talaga tayo dapat Sabi sa mga hospital, ito sinasabi ng mga doktor to, sila ang mga nakakakita talaga ng milagro. Mga tinaningan nila na dapat sila patay na. Sila mismo nagsabi tapos bilang nabubuhay pa yung mga pasyente. Sinasabi, ang lakas ng panalangin mo. Ganun po yun. Kaya minsan isipin mo yung mga batang gustong magpakamatay. Di ba? Gustong pakamatay ng bata. Dalhin nyo lang sa hospital. Kasi ang dami doon naghahangad kahit na isang araw madudukan ang kanilang buhay para magising. Sila nga gusto nilang madudukan ang buhay mo, ikaw gusto mong sabi mo, wag ganun, baby. Bakit sabi mo, wag ganun, Kung magpapakamatay ka, akong bahala sa'yo. Akong sasakal sa'yo para matawan ka. Diba? Ang bira. Hirap-hirap ng buhay niyo. Naisipo pa ng ganun. Pero kapag dumating kasi ng tinatawag na mental, yun, totoo yun Hindi na alam ng tao na ginagawa niya pala yun. Hindi niya alam. Mental na yun So, pag-pray natin. Kapag nakaramdam na kayo ng pag-aawa sa iyong sarili, mag-pray ka kay Lord. Gusto kanyang kausapin. Sa magitan natin dito, sa 19 to 20 ng verse ng Hebrew chapter 10, yung point natin hold fast by drawing near to God, yung subpoint natin, hold fast because Jesus opened the way. Si Jesus na ang nag-open ng way. Siya na ang nag-alis ng tabing, di ba? Pangalawa, hold fast with a sincere heart. Dapat totoo yung puso natin. Kung gusto natin maglingkod sa Panginoon, dapat totoo. Kung gusto natin mag-church sa Panginoon, dapat totoo. Dapat ngayon pa lang mamili na tayo, Lord, gusto kong sumunod sa'yo. Lord, gusto kong magpasakop sa'yo. Dapat ngayon pa lang. Kasi, pwede tayong iwan ng pinaka nagmamahal sa atin nang hindi natin alam. Pero si Lord hindi.
Oh, pastor, paano yun? Mga magulang natin. Kami, nananalain kami na magabay namin ang anak namin. Pero nakakasiguro kami sa buhay namin. May mga taong gustong mabuhay ng ganito, bila na lang nasagasaan. Bila na lang, di ba? Bigla na lang nabaril ng ligaw na bala. Kakaiba yun, ano? Ligaw na bala, may baril. Nakita ko sa isip ko, ano? Parang imposible yan, nahagip ng ligaw na bala, yan. Yun dapat ganun. Di ba? Magkasakit. Kaya, i-cherish ninyo ang mga magulang ninyo habang sila'y buhay pa. At magpasalamat kayo. Kasi di natin alam ang bukas. Pero sinasabi ko sa inyo, maging sila na inyong mga magulang na mahal kayo, hindi nyo alam hanggang kailan lang. Pero ang Diyos, forever. Totoong may forever. Kay Lord lang may forever. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Sabi sa katabi mo, buti na lang may forever. Buti na lang. Di ba? And pangatlo, hold fast with full assurance of faith. Dapat todo na to. Alam ko yung pananampalataya na to tunay sa ating Panginoong Kristo Jesus. Now, di ba ang binasa natin kanina is hanggang 25? Tama po? Hanggang 25. Tapos na yung verse chapter 19 hanggang 22. Dadako naman tayo ngayon sa 23. Yan, 23 naman tayo. Uy, sikat nandito. Nandito ka pa naman kanina, oh. Nasa memes ka. Yan. 23. Sabi rito, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. So this will give us to our point number 2 sa ating series na hold fast, don't let go. Huwag kang bibitiw. Our point number 2 is that hold fast by standing firm in hope. Kapit lang. Tumayo ka. Tumayo ka na may pag-asa. Tumayo ka sa iyong pag-asa. So, paano yon? Pastor, paano yon? Sabi lolo ko to, sabi ni Lolo Abraham Lincoln, sabi niya, be sure you put your feet in the right place, then stand firm. Pwede kasing nag-stand firm ka, nasa maling place pala. Nasa kumunoy ka pala at unti-unti ka ngayong lulubog. Tama? Kailangan nasa tama ka. Huwag mong hayaan, huwag kang papayag na nasa mali ka. Don't stand firm doon sa lugar na kung saan hindi kakayang i-sustain. Kaya nga sabi ni Lincoln, be sure to put your feet in the right place, then stand firm. Dapat nasa tama kang lugar. Nasa tama kang kaibigan. Kasi yung kaibigan mo, kung yan ay hindi tama, talagang tatamaan ka din. Di ba? Kaya palapakan natin ang mga kaibigan natin na gusto tayong dalhin sa church. Totoong kaibigan yan. Pwede kayong mag-ano eh. Punta tayo sa mall. Saan mall? Sa Mindanao Mall. Layo-layo pa no? Di ba? Pero, mas nila kasi sa tama. Saan? Sa church. Kasi alam nila, nandito, merong Diyos. Ang pag-aaral nandito ay patungkol sa Diyos. At sinasabi ko nga, ang isa sa pinaka magandang maireregalo mo sa buhay mo is that mapunta ka kay Kristo. Kasi lahat naman yun eh. Kami, may sasakyan kami. Pwede naman mawala yan eh. Pero yung kaligtasan namin, hindi. Yung mga taong mamahalin nyo ngayon, pwede silang mawala. Mag-traitor sa'yo. Pero si Lord, hindi. Kaya stand firm. Put your feet in the right place. Dapat nasa tama kang lugar, nasa tama kang tao. Amen ba? So, paano yon? Una, let us cling to the confession of our hope. Di ba sabi doon? Sabi doon, Hebrews chapter 10, verse 23, let us hold fast to the confession of our hope. So, pag sinabing hold fast, ang ibig sabihin nito sa Greek ay kateko. Yan. Alam mo, sabi mo sa katabi mo, kateko.
Kamutin mo. Ganun ba? Mira. Hindi talaga yun si Pogi po Blanca, oh. So the verb kateko comes from kata, or sabihin down, and truly, and echo, to have or hold. O hold down. Hawakan mo. Ibig sabihin to hold down or grip firmly. Hawakan mo yung hope na yan. Ano ba yung hope mo na yan? Hawakan mo to keep in possession against opposing force. Hindi lang mo hahawakan niya pag sinabing hold fast, kundi, ipaglalaban mo pa yan. Halimbawa, may hope ka na yayaman ka sa pagnenegosyo. May hope mo yan. Naisip mo na yan. Lord, alam ko, ito gusto mong pagawa sa akin. Papayamanin mo ako dahil pagnenegosyon mo ako. Yan. Tapos, yung kaibigan mo, sabi, woo, ang daming nalulugi ngayon. Di ba? Dadown ka na. O ito pa, yung nanay mo sabihin sa'yo, negosyo. Ni pinggan nga, hindi mo kayang hugasan. Aray ko naman. Ayoko na nga magnegosyo. Yeah. Sabi doon, wag. Paglaban mo. Karamihan sa mga nagtagumpay, pinaglaban nila yung alam nilang magtatagumpay. Amen ba? Ang karamihan sa mga nagtagumpay ay pinaglaban nila ang alam nilang magtatagumpay. Yun ang binigay sa iyo eh. Hindi naman lahat ng tao sinabihang magnegosyo eh. Ikaw sinabihan ka ni Lord magnegosyo na sa puso mo. Paglaban mo yun. Kahit na yung pinakamamahal pa magsabi na wag, paglaban mo yun. Yun ang ibig sabihin ng hold fast. Hindi lamang humawak ka, kundi ipaglaban mo pa. Amen pa? So pangalawa, di ba, hold fast. Then, to the confession. Ano ba yung confession na yan? Pag sinabing confession, yun yung refers to the public declaration that Jesus Christ is Lord and Savior based on God's promises. So, alam naman natin yon na si Jesus Christ, di ba, lahat naman tayo dito, Kristiyano, di ba? Sumikilala sa ating Panginoong Kristo Jesus bilang ating tagapagligtas. Kailangan i-confess natin yon. Sabi sa Bible, the people who says Jesus is Lord will be saved. Kapag ginagawa natin Panginoon si Jesus Christ, siya ang maliligtas. So yung confession na yon, dapat nananangan ka doon. Tama? Dapat wag mo siyang aalisin. So tinan po ninyo. Hold fast, di ba? Let us cling to the confession of our hope. The confession must remain public and bold. Dapat publiko at dapat nakikita na yan na Kristiyano ako. Sumusunod ako kay Kristo. Hindi yung, di ba, naalala ko may kwento niya, nakailang salin na, nakailang version na eh. Pero anuhin ko yung version ng pastor. Yung version ng pastor is that, meron daw isang pumunta sa kanyang mamamatay tao. Sabi gano'n, bakit ka nakulong? Kasi pumatay ako nang naniniwala sa Diyos eh. Ikaw ba, pastor, naniniwala ba kayo? Sabi ng pastor, minsan, minsan trip-trip lang. Ayaw mamatay. Huwag ganon. Sabi mo sa katay mo, huwag ganon. Huwag ganon. Yan. Dapat, tayo? Sabihin natin. Pag malaki natin. Yung anak ko, natutuwa ako dyan eh. Kasi na siya talaga na alam na siya eh, Pasos Kids. At talaga siya, nagsasabi siya na siya ay Christian. Hindi siya yung hindi ko lang alam, baka magana si Lorraine. Hindi totoo yung pastor. Usap tayo mamaya. I-Starbucks ko yung tatlo ha. Pag-usapan natin anong ay, gano'n, kinutsabi. Starbucks tayo mamaya. So, pag sinabing confession, must remain bold, public and bold. So, ang tanong ko ngayon, kailan mo ipinagtanggol ang pananampalataya mo sa iba? Kailan? Di ba? Alam niyo po, sa Nigeria named epicenter of global killings of Christians over faith in 2025 report says.
Alam mo ba yung patayan dito, hindi isa, dalawa. Pumapatay sila 25, 45 sa loob ng isang araw, sa isang lugar, sa isang simbahan. Pinapatay ang pastor, pinapatay ang congregation na makita doon, sinusunog ang mga churches. Pero titinan mo, bakit nila ginagawa yun? Kasi naniniwala sila kay Kristo. They are holding fast in their faith. They are proclaiming. Sipin niyo yun? Hindi lang sa Nigeria yan. Sa Togo, sa Congo, sa Africa, marami doon. Tapos sa Middle East. Kahit sa China, underground ng mga churches doon. So, totoo lang. Sa China, walang nakalagay na this is a Christian church. Walang ganon. Bahay-bahay lang sila nagkikita-kita, nagbabasa ng Biblia. Bakit nila ginagawa yun? Ganun ba sila? Wala ba silang pag-iisip? Meron. Nabuksan nga ang kanilang pag-iisip na si Kristo ang siyang tagapagligtas, na si Kristo ang siyang daan patungo doon sa kalangitan. At kapag nagunaw na lahat ng mundo, lahat ng bagay sa mundo, sila nasa kalangitan. Alam niyo, hindi naman tayo nandito sa church para lang, wala lang fellowship, hindi. Nandito tayo dahil balang araw, kasama natin si Lord sa kalangitan. So, itong tanong ko, ito maganda to, theological questions. Si Lord ba ngayon nasa kalangitan? Nananahan ba si Lord sa kalangitan ngayon? Theological questions. Yes. So, sa kalangitan, nandoon talaga ang kanyang place of throne. Pero sabi doon, sabi sa Biblia, no? You are God's temple. Kontemplo pala tayo ng Diyos, nandito siya sa atin. Di ba? Kaya nga yung Holy Spirit, isa sa Trinity, nasa atin, yun ang selyo. Kaya nga, wag mong susugatan sarili mo. Yung mga nagpatato dati, okay na yun, wag mo na dagdagan. At kapag naghahanap ka ngayon ng magpapatato ka uli, wag. Kasi Kristiyano ka na. Wag ka magsutusok ng anumang droga sa sarili mo. Kasi templo ng Diyos yan. Nandiyan dyan ang Diyos. Kasama mo. Nandun ang power niya. Meron siya dong great white throne sa kalangitan. Pero ngayon, nasa sayo siya. Kaya pa nagkakasala ka, kitang-kita ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, kitang-kita ni Lord. Yan. Pero ang kagandahan sa grace, kahit kitang-kita ni Lord, mahal ka pa rin niya. Totoo. Kagandahan sa grace. Kahit na araw-araw ka nagsisinungaling at sinasabi ni Lord sa'yo, ngaling. Ngaling to. Pero sabi niya, pero anak, mahal pa rin kita. Dahil alam ko magbabago ka pa rin. Doon papasok ngayon yung ikaw ay na-justify. Ngayon, justification. Ngayon, yung next step mo is sanctification. Pag sanctification, unti-unting aalisin ng Panginoon yung mga bagay na mali sa'yo. Dati, mabilis kang magsinungaling. Ngayon, nawawala na. O sino rito yung palamura na ngayon ay palamura pa rin? Babaguhin kasi Lord yan eh. Dati, ang sarap nun eh. Yung mga malulutong na mura, ganun ako dati. Pero naging Kristiyano ako, alam mo yun, ako yung nahihiyang-hiya na ako ngayon magmura ngayon. Di ba? Hindi dahil sa tinuruan tayo ng Biblia na kapag nagmumura ka, sumpa ang darating sa'yo. Nakalagay sa Biblia yan eh. Hindi, kundi talagang conviction talaga na sinasabi ng banal na Espiritu, anak, hindi ka na yan. Bagong creation ka na. Amen? Kaya kapag may sumisira sa katawan mo, hindi naman ikaw ang sinisira, kundi yung templo ng Diyos na nasa sayo. Now, ang tanong ko, kanina, di ba, kailan mo pinagtanggol ang pananampalataya mo sa Diyos? Sa ibang bansa, ang daming patayan. Dito sa Pilipinas, ano kayo meron sa Pilipinas?
Ito ang katotohanan sa Pilipinas ngayon. Walang pumapatay sa mga Kristiyano rito sa Pilipinas. Wala. Walang nagbabawal bumili ka ng Biblia at magbasa rito sa Pilipinas. Wala. Pero ang kalaban ng Kristiyano rito, yung sarili. Awit. Tinan mo, ulan lang to. Tumawag na kay pastor. Salamat, tumawag pa kay pastor. Yung iba, hindi na tumatawag at nagde-text kay pastor. Pastor, di na po mga punta, bagyo po. Ay, ganon. Tapos, sabi pa, pastor, hindi mo alam, malakas to. Buhay ko, naka-risk. Naka-risk ako, pastor. Pero pag nakita mo ngayon sa mga video nila, tumatalon pa sa baha. Di ba? Tagsiswimming sa baha kung anong pinaggagawa sa TikTok. Pero sa church, wala. Hindi mo pinaglalaban, hindi mo pinagtatanggol yung pananampalataya na meron ka. Tama ba? Ito pa, oh, drama level, MMK plus action movie. Di ba? Real storm, devil's lies. Pero sa outside, ayan, ulan lang pala. Yan ang bagyo. Wala pa ako nagigitang alon, bro. Ito yung anong reaction ni pastor. Bagyo raw. Pero sa totoo lang, hindi naman magagalit si pastor. Ito yung mga excuse na ginagawa. Excuse full of pain. May lagnat. Walang pamasahe. Si pastor, Pastor Frank, yan, naglalakad yan dati kahit walang pamasahe. Kahit saan pumunta yan. Ano pa? Namatay yung hamster. Nakita ko lang kasi sa neto. Wala naman siguro may hamster dito, no? Patayin na ninyo para hindi na maging dahilan ng hindi nyo pagpunta sa... Baka ma-pause tayo. Naka-online pa naman tayo. Biro lang, ha? Mahalin natin mga alaga. May alaga ako, ha? Maya, ma-viral tayo. Si pastor, pinapapatay ang hamster. At syempre, yung bagyo. Yan. Sa totoo lang, real commitment sa Panginoon, yun ang real blessings. Ang sarap ng pakiramdam na ang Diyos sasabihin sa iyo, salamat anak, pinagtanggol mo. Pinagtanggol mo ako. Tama. Hindi ba pwedeng tayo naman na magtanggol sa Diyos? Kaya ng Diyos ipagtanggol ang sarili niya. Pero gusto ng Diyos yung pagmamahal at pag-ibig natin sa Kanya. Kasama na doon na ipagtanggol natin siya. Ako, natutuwa ko rito kilanin. Umaga-umaga pa lang, dito na, nauna pa sa amin. Oh? Nandito sila. Kahiya. Tayo pa mga miyembro, ang wala dito ng umaga, sila pa nauna. May yan, salamat Salamat. God bless you. Sabi sa Matthew, chapter 10, verse 32, whoever acknowledge me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. Kung sino nag-acknowledge daw kay Kristo Jesus dito, i-acknowledge din ng Panginoon doon sa kanyang Ama. Sa totoo, ganun po eh. Sino ba itong dalawa na to? Si Iris tsaka si Kat yata ito eh. Ayun, kanyang mother, na talagang supportive talaga. Yeah, very supportive. Oy, acknowledge niyo yun Kayo paguntugin ko kayong dalawa. Mahal na mahal kayo ng mother nyo. Yan. Acknowledge niyo yan. So, pangalawa, di ba tapos na tayo sa confession must remain public and bold. This hope must be anchored in Christ alone. Hindi lang basta tayo nangangarap o nagkaroon tayo ng hope o ng pag-asa, kundi ang hope na ito dapat naka-anchored saan? Sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kasi, sabi sa Hebrews chapter 6 verse 19, we have this certain hope like a strong, unbreakable anchor. Ano nga yung hope na yon? Strong, unbreakable, hindi nasisira na angkla. Holding our soul to God Himself. Hinuhold ang ating kaluluwa sa Diyos mismo. Sabi ni Cheryl, share na lang. When God is your anchor, you can get through any storm. Amen? Kapag ang Diyos daw, ang angkla mo, kahit anong storm yan, kaya mo. Tama po?
Kaya mo yan. Kagaya ng isang lighthouse. Yung lighthouse, di ba? Lighthouse. Yung tower na may ilaw. Yan. Yan. Ang ginagawa niya, hindi naman niya pinapahina ang storm. Tama? Hindi siya itinayo para mawala ang storm. Hindi siya tinayo para mawala ang malalakas na alon, mga waves. Tinayo siya para maging ilaw sa mga mangingisda at sa mga barkong dadaan. Minsan, nagkakamali po tayo, mga salt and light of this earth. Nagkakamali po tayo na feeling natin dahil sa atin mawawala ang bagyo. Feeling natin dahil sa atin mawawala ang mga problema. Hindi. Dahil sa atin, magaguide ang tao na kapag dumating ang problema nila, makakaya nila. Tayo magsasabi sa kanila. Hindi tayong, Pastor, nagbumabagyo. Umakit ka sa bubong at itaas mo yung kamay. Dahil ang bagyo, malumpo ka. Gano'n. Yung mata ng bagyo, mabulag. May ganun ba? May mga ganun pa no? Nagugulat ako saan animation nila pinagkukuha yun eh. So, pero gawin po yan. Tayo po, alam natin darating ang bagyo sa buhay natin. Pero pag dumating yun, makakaya natin kasi meron tayong Diyos. Amen? Nag-aaral ba kayo? Lahat? What if one time sabi ng magulang nyo, huwag ka na mag-aaral? Di ba? Lungkot. Kasi kinabukasan mo yung mawawala eh. Di ba? Lungkot nun. Ang hirap nun. Naalala ko dati nung nag-aaral ako, yun ang pantakot ng nanay ko sa akin para maghugas kami ng pinggan o magsaing. Kapag hindi na namin ginagawa yung gawaing bahay, tatakutin kami. No? Sige na, huminto na kayo sa pag-aaral. Hindi po na, ito, kami, hugas, linis, lahat gagawin namin. Kasi alam ko, kailangan ko mag-aral eh. Kailangan ko ng magandang kinabukasan. Sawa na ako sa pagiging mahirap. Nakakasawa kaya maging mahirap? Sino hindi pa sawa rito maging mahirap? Di ba? Ayaw mo na? Dito to. Di ba? What if one time, sinabi sa'yo mo, hindi ka naman pag-aaral. Di ba ang hirap? Hindi mo masisi magulang mo, wala talagang pera. Pero pag meron kang Diyos, makakaya mo. Makakaya mo kapag aral. Meron akong classmate, siya pa mismo ang ito, madalas kong sabihin to, pero nanghahanga talaga ako eh. Nakatira siya sa lola niya, tapos yung lola niya umaasa pa sa kanya. Ang ginagawa niya, at 6 months nagtatrabaho, 6 months nag-aaral. Ganun siya. Dunkin Donuts, McDo, Dunkin Donuts, palipat-lipat lang siya kasi nasa agency siya. Hindi siya nawawalan ng trabaho, pero nagagawa niya mag-aaral. Nakakaya niya. Pagkasama mo ang Diyos, makakaya mo din. Amen? Hindi mangyayari yun, ha? Siyempre, mahal kayo ng magulang niyo. Natakot naman yun sila. Pastor, pumunta ako ng church para pero ba't ganito? Nakaramdam ako, naglungkot. Hindi, kinakausap kayo ng Panginoon na siya talaga. Kaya panalangin ninyo mga magulang ninyo. Kayo, ha? Ako, nung naging manager ko ng isang company, pinagpipray ko yung company namin na umasenso. Bakit? Doon ako tatrabaho eh. Kapag may bonus, malaki yung sales, naambunan kami. At hindi ako nawalan ng trabaho. Ganon din po kayo sa mga magulang ninyo. Panalangin niyo yung pamilya ninyo, magulang ninyo na maging mayaman. Kasi yayaman din kayo. Na huwag silang magkasakit para hindi kayo mag-alala. Tama po? Kailangan niyo ang Diyos. Pangalawa, hold fast by standing firm. Let us cling to the confession of our hope. So let us refuse to waver in faith. Sabi na ba sa Hebrews chapter 10 verse 19, verse 23, una, let us hold fast to the confession of our hope without wavering. Tingnan natin ulit. Basahin uli natin sa library natin. Ano ibig sabihin ng wavering? Ibig sabihin, literally means not bending or not leaning away. Hindi siya binibend. Hindi rin siya naglilin o umaalis. Yan, umaalis yan. So, let us refuse to waver in faith. Kahit anong mangyari, refuse na hindi mawala yung pananampalataya na yan. Minsan kasi,
Minsan, malungkot tayo, nawawala tayo, nahihirapan tayo mag-pray, nahihirapan tayo mag-church. Refuse. I refuse. Sabi mo, I refuse. Sabi mo, 1, 2, 3. I refuse. Yan. Hindi po pwedeng hindi ako mag-church. Hindi po pwedeng hindi ako manalangin. Kahit na itong naramdaman ko, ipaglalaban ko. Kailangan itong pananampalataya na to, lagi-lagi naroon. So pag sinabing faithfulness is not the absence of difficulty, but ano bang faithfulness na yan? Steadfastness despite difficulty. Ganun po. So ano nga ba ang mangyayari sa atin when we refuse to waver in our faith? Na kapag yung pananampalataya mo, nirefuse mo na hindi mawala. Una, we experience God's faithfulness. Experience niyo yun. Every morning, ang pagpapala ng Diyos ay bago. Amen? Sino gusto nun? Every morning, ang pagpapala ng Diyos sa iyo ay bago. Amen? Pangalawa, we enjoy God's peace. Ang iba, bumibili para lang magkaroon ng kapayapaan. Pero si kay Kristo, siya na mismo magbibigay sa inyan. We grow in spiritual maturity. And also, we become a testimony to others and we please God. So, many people, tinan po ninyo, many people quit just before God fulfill His promise. Marami ang naririyan na, nakukuha na, makukuha na sana. Pero dahil nahirapan, nag-quit, eh yung promise niya pala ibibigay na kinabukasan. Wala na. Hindi na naibigay. Don't surrender your hope because of today's hardship. May mga paghihirap ka naramdaman ngayon, pero wag mo yung isusurrender yung hope na yan. Amen? Wag natin surrender yan dahil yan sa hardship na yan. So stand firm, God is still working. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Na ang Diyos ay narito pa rin at lagi siyang gumagalaw? Naalala ko si Dilon, sabi sa akin, Pastor, pag-pray mo. Nag-pray ko siya. Karoon ka agad. Because God is still working. Amen po. At dito magtatapos, let us trust God's promise. Verse 23 uli. Sa huli, for He who promised is faithful. He who promised is faithful. Siyang Diyos na siyang nagbigay ng promise, kailanman ay hindi niya babaliin. God has never broken a promise, and that's a fact. If He has spoken it, He will accomplish it. Tignan po natin to. Panorin natin. In the beginning, the world was nothing but darkness. Then God spoke. Let there be light, and light burst into being. God separated the light from the darkness, naming the light day and the dark night. Evening gave way to morning on the first day. God spoke again. Let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters above from the waters below. At His command, a boundless blue sky, which God named the heavens, stretched like a canopy above the waters below. Evening gave way to morning on the second day. God spoke again. Let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear. Mountains raised their heads above the surface toward the sky. Cliffs stuck their chests out over the water, letting the waves crash against their feet. God named the land earth, and the gathered waters seas. But the earth was bare, so God clothed it with life. Swaying grasses, blooming flowers, fruit-laden trees, filling the earth with vibrancy and color. God saw what He had made and called it good. Evening gave way to morning on the third day. God spoke again. Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night.
The sound of his voice launched hundreds of billions of galaxies into space. God crowned the sun to reign over the day and the moon to govern the night. And like a symphony conductor, he set them in motion with a rhythm to mark seasons, days, and years. God saw what he had made and called it good. Evening gave way to morning on the fourth day. God spoke again. Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of heavens. Eagles soared. Whales breached. And seas and skies made room for the first creatures in the world God had made. Evening gave way to morning on the fifth day. God spoke once again. Let the earth bring forth living creatures, feet of every size and shape, paws, hooves, and claws made their first impressions in the dirt. This too he called good. Yet someone was missing. Let us make man in our image, he said, after our likeness. And so he made humans, male and female. Like princes granted dominion by a great king, he blessed them with a glorious responsibility, saying, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it." God stepped back, looked over all he had made, and saw that it was very, very good. Evening gave way to morning on the sixth day. On the seventh day, God rested, not from weariness, but in satisfaction. His work was complete, whole, lacking nothing. He delighted in it. He blessed the seventh day and set it apart as holy, a day of rest and worship. By his word, the God who speaks created all things, those we can see and those hidden from our eyes. This word still reverberates through all he has made, holding every atom together, each marked with the fingerprint of God. Kita po ninyo? The creation, the seventh-day creation of God, sixth-day creation of God. God said, in the beginning, God says, Genesis chapter 1, let there be light. At nangyari nga. If He has spoken it, He will accomplish it. Amen po? Nabibigyan ko lang na, ito mabilis lang po ito. Yung tinatawag na timeless promises of God, ito sinabi talaga ng Panginoon na itong mga promises na to at itong promises na to ay promises din niya sa'yo. Amen ba? Mabilisan lang to. Timeless promises of God, accurate collection of biblical assurance, providing strength, hope, and unwavering faith in every season of life. Una, God provides. Anong pangangailangan mo hindi niya kayang ibigay? Sabi ko nga, no, merong isang sasakyan. Kunwari, ngayong araw na to, si Rina lang. Yung masiyawan nakita ko rito. Kunwari, bibigyan ka ngayon ng sasakyan na Ferrari. Ano ba gusto mo? Ferrari? Bentley? Sports car? Ferrari, no? Yung pinakamahal na sasakyan, Rolls Royce, na may payo. Bibigyan ka ngayon ng Panginoon. Bibigyan ka ng Rolls Royce. O yan, anak, sa'yo na yan, Rolls na yan. Ang tanong, mapapatagbo mo pa siya? Bakit? Walang gasolina. Pero ito, watch and learn. Watch the catch. Binigyan ka nga niya ng sasakyan, gasolina pa. Magkano lang gasolina? Kay Lord. Ang mahal-mahal ng sasakyan ng Rolls Royce na million yon. Gasolina pa kaya hindi ka bibigyan. Now, tinampun ninyo. Binigyan ka nga ng katawan na kahit sino hindi kayang ibigay sa'yo. Binigyan ka niya ng buhay na kahit sino hindi pwedeng magbigay sa'yo. Yung makakain mo pa kaya. Gets po ninyo? Hindi ka po pwedeng pumunta sa palengke kapag naputulan ka ng isang kamay at sabihin mo pabili nga ng isang kamay. Walang ganun. Pagkain pa kaya?
God provides. Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture, He leads me beside the still waters. Binigyan ka na nga ng katawan, pangangailangan mo pa kaya, hindi niya ibibigay? Ano bang pangangailangan mo? Sa mga walang asawa, asawa ba kailangan nyo? Bibigay ng Panginoon yan. Sa mga hindi nakapagtapos, uy, grabe kayo. Sa ano pa yun? Mag-aral muna kayo. Asawa na, kinikilig ka agad sila eh. Ayan. Di ba? Trabaho, wala kang trabaho, di ba kaya ibigay ng Panginoon yan? Bigay ng Panginoon yan. Lahat ng pangangailangan bibigay niya. Binigyan ka nga niya ng vessel. Tama po. Promise ni Lord, you will never be forsaken. Hebrews chapter 13, 5 and 6, sinasabi diyan po, He Himself said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. Minsan may mga tawag doon, may magiganon pa tayo na pinky promise, hindi tayo mag-iiwanan na BFF. Di ba? Lumipas na yung isang klase. Next year na. Nagkita sa school, may ka-pinky promise ng iba. Ang sakit! Kasi ang tao pa rin. Di ba? Pero si Lord, God will never forsake you. Diba? Sinabi rin ni Lord, He is a divine sovereign or divine sovereignty. So, Proverbs chapter 19 verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. He works all things according to His will. Magpaplano ka, oo. Mangangarap ka, oo. Pero yung plano na yan at pangarap na yan, si Lord pa rin ang siya magpiprevail. Kaya ako, nanalangin ako ito Lord, sana po itong will ko maging will ninyo. Kasi without the will of God, hindi mangyayari yun. Marami kaya nagtapos ng pag-aaral, iba yung trabaho ngayon. Tama? Yung iba, gusto maging steward. Gustong lumipad ng barko. Barko tuloy, barko. Aeroplano. Pero wala naman sa aeroplano ngayon. Di totoo yun. It is only the will of God will prevail. Yung pa rin. Kahit na anong gusto mo na si Papa P ang mapangasawa mo, hindi si Papa P mapapangasawa mo dahil hindi yan ang will ni Lord sa'yo. Tama? Sino man sa babae ngayon, ang mga crush ng mga influencer ngayon? Sino? Si Ibana. Kahit na anong sabihin, kahit punta mo kay Ibana, kung hindi yan ang will ni Lord sa'yo, hindi mo mapapangasawa si Ibana. Kahit na yung pinamimigay niya ang cellphone. Hindi mo makukuha. Charing lang yan, charing. Ay. Pinangako ng Diyos, bibigyan ka ng strength. At siya ang yung magiging kalasag. Sinong inaapi dito? Si Lord ang magbibigay o magtatanggol sa iyo. Psalms 28 verse 7 to 8, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy. With my song, I praise Him. Kaya wala nang ibang tagapagtanggol na pwede mong gawin kundi ang tagapagtanggol na merong si Kristo. Meron si Lord. Kasi ang kalasag ni Lord hindi nasisira. Ang kalasag ng tao nasisira. Tama ba? And also, promise ni Lord that Jesus will intercede. Romans chapter 8 verse 34. Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and also interceding for us. Sa totoo lang, kapag gusto mong manalangin at hindi ka makapanalangin, umasa kay Lord, siya mismo ang magiging panalangin mo. Amen po. God or Jesus will intercede for you. And ito, last, eternal restoration. Revelation chapter 21, verse 1 to 5. Pero ang buod nito is ganito, He will wipe every tear from your eyes. Iiyak tayo doon sa kalangitan. At doon sa kalangitan, yayakapin ka ni God.
pupunasan niya ang mga luha mo. Ano ba yung mga luha mo? Lord, naglingkod naman ako sa iyo pero binitray ako. Lord, nag-aral naman akong mabuti pero di ako nakapasa. Lord, dahil sa pananampalataya ko sa iyo, marami ang nagmamak sa akin, marami ang nagpipersecute sa akin. Lord, pinatay yung buong village. Kasama ako doon, Lord. Yung sa Nigeria, di ba? Lord, nagkaranas kami ng persecution, nakaranas kami ng pang-aapi, Lord. Pero doon sa kalangitan, yayakapin ka ng Panginoon at pupunasan niya yung luha mo. Yun ang pinakamagandang bagay na mararamdaman natin doon, yung pag-ibig ng Diyos. Pupunasan niya yung luha mo. So ano yung mga luha mo ngayon? Tandaan po natin, trust in the promise. Every word of God is flawless. He is shield to those who take refuge in Him. Those promise or this promise are timeless anchors for the soul. Tandaan po ninyo, if He has spoken it, He will accomplish it. Lahat ng pangako ng Panginoon, sinabi niya yan, mangyayari yan. Tumayo po tayo.